Good day, everyone. My name is Catherine Dikdikan, and we will continue our discussion regarding sa Module 2, ICT policies and issues, implication to teaching and learning. So, tapos na natin i-discuss yung lesson 1. So, let's go to the lesson 2. Lesson 2 is safety issues in the use of ICT, including e-safety rules. So, our lesson outcomes: identified and explained safety issues in the use of ICT, listed and applied e-safety rules in the use of ICT. So, using technology is not a risk by itself, but how it is used will be vulnerable to risk. When improperly used, it will pose danger to the user in school and at home. What are the safety issues that are needed to be addressed by safety policies and guidelines? Future teachers, do you need to know all of this? So, kagaya lang yan, no? For examples na lang, a knife, no? For example, sa knife is, di ba yung knife is ginagamit natin siya for cutting ng foods. So, pag yung knife na yan is ginamit natin siya in sa maling paraan, no? For example, ginamit ng isang tao sa pang-hold up yung knife. So, doon na natin masasabi na yung knife na yun is dangerous, no? Same thing dito sa technology, no? Pag hindi natin siya ginamit sa tamang paraan, it can pose danger to us, no? Lalo-lalo na sa school at sa bahay. So, as a future educators, we need to know all the safety issues regarding dito sa mga safety policies and guidelines na kung saan may possible na it can cause harmful sa atin and sa ating mga learners. Next is some risk in the use of ICT and e-networking. Technology is a phenomenon that seems to be uncontrollable. Despite the so many benefits for teaching and learning, there are also negative effect or influence on the learners. So, di ba, itong technology is hindi na natin siya mapigilang huwag mag-evolve, huwag mag-develop. So, yung technology is patuloy talaga yan siyang nagde-develop, nag-evolve, no? So, kahit na itong technology is nakakatulong sa atin, sa ating pagtuturo, nagagamit natin siya sa tools, no, para sa ating mga learners. But the same thing is meron din siya mga disadvantages, okay? So, may possibility pa rin na pag hindi natin ito nagamit ng maayos, it can cause harm to ourselves and also to our future learners. Hence, as a future teachers, you have to be aware of how to safeguard learners in school communities where they spend most of their waking hours, or also in their homes or facilities that provide opportunities to use digital technologies like internet cafes. Safeguard and protection should be primordial role of parents, teachers, and schools, no? So, dito, no, ang unang-una talagang i-priority ng mga parents, teachers, at ng school is maproteksyonan nila yung mga kabataan, yung mga student nila dito sa mga technologies kasi there's a tendency kasi na yung mga student is akala ng mga parents nila is pumunta na sila sa school without knowing is nagdiretso sila doon sa internet cafes, no? Hindi talaga may iwasan na may mga school na malapit yung internet cafe, but
as far as I know, binabawal na siya ngayon, yung pagtatayo ng mga internet cafe na malapit sa school ng mga elementaries. No? Okay. So, there are so many risks that we have to be aware of in the use of digital technologies. This may include the following. First is the exposure to inappropriate content, including online pornography, extremism, exposure to violence associated with racist language. No. Familiar naman sa atin yung pornography, no? Bawal na talaga na makita ng mga young learners ngayon yung mga pornography, no? Kasi mag-iiba yung kanilang paningin dyan sa mga pornography, no? For examples na lang yan dyan sa pictures, no? Na nakikita ng isang kuya na yung kapatid niya is hindi siguro sinasadya na makakita ng mga online pornography. So, dyan iniiwasan ng kuya na mapanood ng kapatid niya yung pornography na yan. And also this extremism. Extremism is ito yung mga people na talamak ito sila sa online. Sila yung nag-spread ng mga hate speech or mga mapanirang paniniwala, no? May sarili itong ideology, itong mga extremism people na mga kumbaga hindi katanggap-tanggap sa lipunan yung kanilang mga sinasabi, no? So, pag nakita ito ng mga online, ng mga bata sa online, like sa YouTube, pwede kasi nila itong gayahin. Kasi akala nila kasi normal yung mga pinagsasabi ng mga taong extremism. Next is lifestyle website like self-harm, suicide sites, and hate sites. So, kung sino man naka-remember dito sa kay Momo Challenge, sa pagkaalala ko lang before, no, nag-trend ito siya. And then, there's a kid or basta merong bata dito na gi-challenge siya na mag-self-harm and then yun, nag-suicide yung bata. So, napakadelikado itong Momo Challenge, no? Buti na lang talaga yung DICT is ginawa nilang ng paraan na hindi na ito ma-access ng mga kabataan ngayon. Kahit i-search mo pa siya sa mga TikTok, even sa YouTube, is hindi mo na siya masa-search. Kasi nga, maraming possible na effect sa mga kabataan pag ito yung nilalaro nila. Next, cyberbullying. Cyberbullying informs receiving sexually explicit images or messages. No? So, dito sa cyberbullying, so nakikita naman natin dyan sa picture na binubully siya ng mga kapwa niya bata o kapwa niya kaedad, mga kaedad niya, in a way of something na may pinopost sa kanya sa social media. For example, gipost siya sa Facebook, halimbawa, bobo siya, hindi siya, nag-iisa lang siya. So, yun, kinuhaan siya ng mga pictures na katatawanan at gipost ito sa social media, like for example sa Facebook, no? So, magiging effect niyan dito sa taong binuli nila is pwedeng magkaroon siya ng anxiety, depressions, no? At ang pinakamalala dyan is pwede siyang mag-suicide pag hindi nakayanan. And also, magkakaroon din ng self-esteem yung taong ito. So, dapat tayong mga future educators someday is dapat ma-detect natin tong mga ganitong mga issue sa mga learners natin. Buwala natin silang
magbully ng mga kapwa nila kabataan, ng kapwa nila kaedad, no? Kasi marami possibility na mangyayari pag nambubuli sila sa mga kapwa nila bata. At hindi lang din sa mga kapwa bata, no? So tulad din sa ating mga adults na, so sa lahat ng mga nambubuli dyan is dapat iwasan na natin upang hindi tayo makaharm sa ibang mga tao. Next is privacy issues including disclosure of personal informations. So, dyan, for examples na lang yung sa Facebook or sa other mga social media, hindi ba mahilig tayong mag-post, mag-share ng mga information sa social media? So, we need to be careful of what we are sharing information online. For examples na lang dyan is nag-share ka ng ID. For example, nag-share ka ng mga valid IDs, no? Possibility na makikita yan ng mga online scammers, no? And then gagamitin nila yung account mo, yung nakuha nila na ID mo, so gagawa nila yan ng fake ID, tapos gagamitin nila sa mga lending app online, tapos hindi nila mababayaran, and then ikaw yung makakabayad nun kasi ginamit nila yung identity mo, gamit yung i-post mo na ID picture sa online. So we need to be careful of what we post in social media, no? So kasi itong disclosure of personal informations, no, ito yung nakaka-access sa ating mga personal information natin at pinapakita nila ito sa ibang individual or organization or agencies, ganun. Next naman is health and well-being amount of time spent online, and like internet, gaming, and many more. So examples na lang dyan, no, yung tipong babad ka sa paghahawak ng mga devices, mga gadgets, no. Unang-unang tatamaan dyan yung kalusugan, no. For example, malalabo yung mga mata mo. As you see on the pictures is nalalabo yung kanyang mga mata. Dahil sobrang-sobra yung pagkababad ng kanyang mata sa mga dyan, sa laptop, sa cellphones, and also sa computers, no? Ang pwede nating magawa dyan is limitahan natin yung paggamit ng mga technologies. Next is dito, very common masyado itong issue na to. Prolonged exposure to online technologies, particularly at early age, no? Lahat ngayon nakikita natin yung mga as early as 2 years old, yung nakikita nyo dyan sa pictures, which is yung dalawang bata is nakakahawak na ng iPad. Very common na yan sa panahon natin ngayon, na kung saan may mga good benefits naman na kukuha yung mga batang kagaya nga nila sa mga edad nila, no? Kasi may mga educational learning naman yung mga nakukuha sila. For examples na lang sa YouTube, no, nakakanood sila ng mga Cocomelon, ng Miss Rachel's. So yun, nakakadulong naman yun sa mga development nila, na for example sa atin na as early as 2 years old natututo silang makapagsalita ng English, and the same thing is marami silang mabibenefit sa paggamit ng technologies. But besides sa pagkakaroon ng mga good benefits is hindi rin natin may iwasan na magkakaroon sila ng mga bad benefits dito sa paggamit ng technologies, no?
So, for examples na lang yung mga negative effect na makukuha nila dyan is yung kanilang mga behavior, yung mga child's moods nila, and yung mga eye problems din, no? So, maiiwasan nila yan sa pamamagitan ng pagsiset natin sa kanila ng mga limit and boundaries, no? And dapat magkaroon sila ng mga social interactions it's either sa atin na mga family or sa mga friends nila o mga kalaro nila. Next is addiction to gambling. So, dyan sa addiction to gambling, as you can remember, yung mga kabataan ngayon, ang hilig-hilig na nila maglaro ng mga ML. And then, simpleng laro lang siya, and then nagiging na rin siya, gambling. No, pinagpupustahan na rin yung paglalaro kung sino manalo na team dito sa gambling. Dito sa pag-EML nila. So, paano natin sila maiiwasan? Pwede rin nabibigyan mo sila ng mga activities, no? And the same thing is with the help of their parents, no? Na ma-set aside yung kanilang pagka humaling dito sa pag-gamings. May mga adults rin naman na nag-gambling, no? Talagang hindi nila may iwasan na pumasok sa ganyang bisyo. Pinasok nila yung mga online gaming, kagaya ng sa GCash. Ang naalala ko sa GCash is meron siyang online gaming na kung saan magkakaroon ka ng pera. Bago ka makapaglaro is magta-top up ka muna. Pero the more na ma-addict ka nun is the more na maubusan ka ng pera, malulubog ka sa utang kasi na-addict ka na dito sa pag-gambling. So, dapat may iwasan na yung mga ganyan na bisyo, no? With the help of ng kanilang mga families. Next is dito sa thief and fraud activities such as phishing. So, as you remember, kung sa pagkaalam ko, nangyayari na to sa ating lahat, no? Sa mga emails natin or via text. For example, sa text is may nagte-text sa'yo na ikaw ay isa sa mga napiling nanalo sa Wawawin sa halagang 20,000 pesos. Para makuha mo ang iyong premium is pumunta ka or mag-send ka ng ganitong details, yung pangalan mo, apelyido mo, edad mo, at yung iba pa nga is nagsasend ng mga nagpapasend ng mga OTP, yung one-time PIN. Tapos pag na-send mo yun sa kanila, there's possibility na makukuha nila yung mga for example, bank accounts mo or GCash accounts, no? Wag mo talagang i-click. Wag mo talagang replyan yung mga ganyan na text kasi that is tinatawag nating scam. So, meron din yung mga fake mga nag-e-email sa atin. For examples, may nag-e-email sa atin na may nangyayari daw sa bank accounts natin. May problema sa bank accounts, and then para maayos mo yun is kailangan mo mag-click ng link na binigay nila. So, please do not click that link kasi pwede yan siyang it's a bait, no? Para mapunta ka doon sa website nila at doon na nila ikukunin yung mga details mo, mga personal information. So, kung may doubt ka naman tungkol doon sa bank accounts mo na nare-receive mo sa emails, just go to your web browser. So, doon mo ilalog in yung account mo. And then, pag nalalaman mo naman na wala naman talagang nangyari sa accounts mo, pwede mo siyang i-report mismo kung anong
kung anong organizations itong bank account mo. For example, is Land Bank yan. Then, go to the Land Bank office, report it na merong nanggagaya ng website o may nag-chat sa'yo ng mga email na ganito para magiging aware din yung iba. Next is viruses, trojans, spyware, and other malware. So, dyan naman sa viruses, trojans, and spyware. So, bakit pa natin nakukuha yan? Yung mga malware na yan yung mga yan yung mga malicious software na nakaka-harm sa ating computer, server, or network. So, paano ba natin sila yan ma-avoid? Ma-avoid natin na magkakaroon ng mga viruses yung computers, laptop natin, or even sa cellphones, no? So, kailangan lang natin mag-install ng mga antivirus software and be careful na rin sa mga gina-download natin. At the same thing, dapat magkaroon tayo ng mga strong password sa ating mga accounts, no? Paano ba natin nakukuha yung mga viruses na yan, yung mga malware sa ating devices? Nakukuha natin kasi yan usually sa mga files na kinukuha natin sa iba na already infected na ng mga viruses, yung mga gina-download natin na infected din ng mga viruses. So, paano ba natin malaman na magkaroon nga ng Trojan yung device natin? Nandito yan siya sa picture. Meron siyang slower performance. And then, meron mga unfamiliar software and files na nandyan sa devices mo. And then, may mga pop-ups na mga errors and messages. Yes, at humihina yung kanyang mga performance. So, dito naman tayo sa number 10. Social pressure to maintain online network via texting and social networking sites. So, dyan naman, hindi ba lahat tayo may mga social media accounts? So, dyan, nangyayari yung pagka-pressure natin. For example, may nagte-text sa atin and hindi natin may iwasan na kailangan natin silang replyan agad. The same thing din dito sa ating mga social media, no? Na nakikita natin na, for example, yung classmate natin, ang dami-dami niya ng mga post na ganito, ganyan. Ang dami niya ng napupuntahan na lugar. So, nape-pressure din tayo na mag-post din tayo, no? Para magpa-impress dyan sa social media na yan. So, yan yung sinasabing social pressure to maintain online networks. So, that's it for today. And, continue na lang ito ng kasama ko mga reporters by Miss Verona and Miss Claudio. So, that's it. And, thank you for listening.